Kasi yung mga taga-DA po, hindi man gumagalaw para habulin yung mga hoarders and price manipulators in cartel. Kasi mismong si Lucadio Sebastian hindi naniniwala na may cartel. Ngayon, kailangan pang gumalaw yung Bureau of Customs. Sabi mga kababayan dito sa balita ngayon, DA Executive admits Philippines experiencing rice shortage. Bakit niya, Mr. Maravillas? Last week pa lang po, sabi ng Department of Agriculture, wala daw shortage. Pagkatapos, after 6 days, ito, yung balita. Last week ito mga kababayan, published by Inquirer. No rice shortage in the Philippines, says DA official. Tapos lumipas lang yung 6 na araw. Ngayon, ito yung balita sa Politico News. DA Executive admits Philippines experiencing rice shortage. Langya kayo dyan sa DA. Kontra-kontra yung mga pinagsasabi ninyo. Talagang, I think may sindikato talaga na gustong ipahiya mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sila mga kababayan, hindi magkasundo. Pati sa pagpapalabas ng statements, kontra-kontra. Ano ba talaga? May shortage, wala. O baka yung shortage na yung katinoan sa inyong pag-iisip yung may shortage. Sarap ninyong pag-ampasin sa ulo. But before ko mga kababayan na ibigay sa inyo yung kwento, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Huwag na rin ninyo po na-escape yung ating mga commercial ads para walang shortage. Maging sufficient na yung pambili natin ng bigas. Di ba? Like and share na rin po ninyo ng ating video. Ito mga kababayan yung balita ngayon. Ay hindi pala Politico News ito. Philippine Star, sabi rito, DA Executive admits Philippines experiencing rice shortage. Ito ang balita, mga kababayan. Sa ginawa, mga kababayan, na hearing ng Congress. Sige ang hearing ng Congress. Yung budget hearing po kasi, di ba pinag-uusapan ngayon yung budget, the national budget for 2024. Yun ang lumabas mga kababayan sa statement ng isang opisyal ng Department of Agriculture. So sabi rito sa balita, the Philippines is experiencing a rice shortage amid an insufficient buffer stock anya, as the total stock is pegged at 39 days in August and 44 days in September compared to the 60 to 90 days buffer stock anya na kinakailangan. Ini magkasundo sila mga kababayan ng iba pang mga opisyal. That is why anya, we are trying to import a little bit more, sabi ni Agriculture Undersecretary for Policy, Planning and Regulations, Mercedita Sombilla, sa House Committee on Appropriations hearing during last week pa lang po, on the Department of Agriculture's proposed 167.5 billion budget in 2024. Sabi rito, in other words, anya, we have 3 months for the remainder of the year where we have shortages. Sabi ni Marikina Representative Estela Kimbo, as she urged officials to issue a categorical answer anya on the country's current rice situation. Ano ba anya talaga? May shortage o wala? Kasi last week, iba man yung statement ni
Leocadio Sebastian. Ang sabi ni Leocadio, mamaya basahin ko po yung balita. Wala man na niyang shortage. You see, sarap ninyong paghampasin. Paano ninyo maayos yung pagpapatakbo ng Department of Agriculture? Kung dito pa nga lang sa buffer stock, sa supply ng bigas natin, hindi na kayo magkasundo kung may shortage o wala. Di ba? Kaya sabi natin, kailangan talaga total overhaul yung gawin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi yung mga taga-Department of Agriculture na nadatna ng ating Pangulo, ayaw man yata makipag-cooperate sa kanya. Kaduda-duda yung agenda. Di ba? Kontra yata doon sa agenda ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At maging si Sebastian, si Leocadio, wala ngang paniwala po na makakaya ng ating Pangulong Bongbong Marcos na may baba sa 20 pesos per kilo yung presyo ng bigas. Kaya sabi natin, kung yung mismong mga kasama ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa DE hindi naniniwala, so paano yon? Ang pagtupad mga kababayan sa anumang pangarap nagsisimula sa paniwala. Di ba? Pag wala kang paniwala, hindi mo man gagawin, wala ka man paniwala. Kaya importante, yung ating Pangulong Bongbong Marcos siguro, kumuha siya ng mga tao na naniniwala sa kanyang aspirations, sa kanyang gusto na mangyari na maibaba mga kababayan sa 20 pesos per kilo yung presyo ng bigas. Itinanong po ng Congress sa budget hearing, wala ngang plano. What? Walang strategy, mga kababayan, na ginawa yung Department of Agriculture kung paano gagawin yung 20 pesos per kilo, ibababa sa 20 pesos per kilo. Wala mang ginagawa. Yung presyo ng bigas, ibig sabihin, hindi man tumatalima yung mga DA officials, mga kababayan, sa gustong mangyari ng ating Pangulo. Kaya Mr. President, panahon na po na palitan na po ninyo ng mga opisyal na may paniwala sa inyo. Di ba? Kasi somebody should draft the plan, yung strategy kung paano ma-achieve. Wala man pong sinisimulan yung DA. Saan ganyan pulutin mga kababayan? Kaya sabi ko nga, yan tuloy, nagkakabala yung mga kalaban ng ating Pangulong Bongbong Marcos, yung mga critics niya, nagkakaisyo. Di ba? Sabi rito sa balita, the DA expects at least 7 million metric tons of local palay production for the rest of 2023 anya, which includes 2.3 million metric tons for the third quarter and for 4.7 million metric tons anya sa fourth quarter, sabi ni Zumbilya. Sabi niya, we expect local prices anya to be in the level of 45, 47, 50 per kilo for premium and special rice. Hopefully anya, with the coming of the harvest season, ngayong Oktubre, we would probably expect it to level off to lower prices, sabi ni Zumbilya. So sabi rito, retail prices of local regular milled rice range between 36 pesos and 44 pesos per kilo a month ago, compared to the latest prevailing price ngayon of 55 per kilo or a difference of 11 pesos per kilo, according to the data ng Department of Agriculture. Kasi yung mga taga-DA po, hindi man gumagalaw para habulin yung mga hoarders and price manipulators in cartel. Kasi mismong si Leocadio Sebastian hindi naniniwala na may cartel. Ngayon, kailangan pang gumalaw yung Bureau of Customs through the request ng House of Representatives, di ba last week?
nagsagawa ng raid yung Bureau of Customs. Ayon, more than ½ billion of rice yung nasamsam po. Tinatago po sa Bulacan, 200,000 na plus na sako ng bigas yung nakumpiska ng mga authorities. So ito patunay mga kababayan na may hoarding, may price manipulation at cartel na ayaw paniwalaan mismo ni Leocadio Sebastian. Nakita na ninyo. Kaya sabi natin last week, Mr. Speaker, i-recommend na ninyo yung pag-overhaul, pagtanggal dito sa mga official na to kasi hindi man nakikipag-cooperate sa inyo. Hindi man nakikipag-cooperate sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Mga dilawan yata yan eh. So napapahiya lang yung ating administrasyon. Di ba? So, sabi dito sa balita, local well-milled rice range between 40 pesos and 49 per kilo a month ago compared to the latest 57 per kilo or a difference of 8 pesos per kilo. Lumipad na ng lumipad mga kababayan yung presyo ng bigas. Local premium rice range between 42 and 49 per kilo a month ago compared to 60 pesos na per kilo or a difference of 11 pesos per kilo. While local special rice is between 48 and 60 pesos per kilo compared to the latest prevailing price of 54 to 62 per kilo. Kita na ninyo, tuwang-tuwa yung mga dilawan po. Tapos yung mga dilawang DDS. Di ba? Meanwhile, sabi dito mga kababayan sa balita, para matukoy natin kung sino yung salarin. Bakit ganito na ang nangyayari sa presyohan ng bigas natin? Sabi dito sa balita, the same news from the Philippine Star. Para alam ninyo na hindi natin gawa-gawa. Di ba? The Duterte administration's rice tariffication law is a failure. Kita na ninyo kung ano yung salarin? According to former Agriculture Secretary Emmanuel Piñol, ang nagsasabi, si Piñol mismo, na dating DA Secretary ni Maudig. The RTL niya is a failure, sabi ni Piñol. Bakit daw? Rice is not like tomatoes anya. If you flood the market, you need to sell them in the afternoon at all cost to prevent rotting. Iba man anya sa kamatis, yung bigas. Kasi yung bigas anya, pwede mong i-imbak ng matagal na panahon. Hindi tulad ng kamatis. Ang kamatis, pag flinad mo ng supply, yung market, kailangan na niya na maibenta agad-agad kasi mabubulok siya. So on the contrary, sabi ni Piñol, you can hoard rice. You can control the supply of rice. You can control the prices, especially so that this big businessmen niya dealing with rice trading will agree among themselves informally. Hey, let's peg the price of rice, Piñol said in an interview. O di ba? Halimbawa, hindi pa mag-usap, pero nag-uusap-usap sila. Siyempre, may mga organizations yung mga rice traders po. Kaya may cartel. Kaya yung sinasabi ni Leocadio na walang cartel, that is a pure lie. Yung denial na ginagawa niya, may mali siya talaga po. Ano ba? Malamang sa malamang, tama yung duda natin na ang namamayani po, yung sindikato. Di ba? Yung sindikato ng bigas, yun ang mas namamayani mga kababayan ngayon dito. So sabi dito sa balita, sabi ni Piñol, the supervisory power
ng National Food Authority was removed. Ito yung sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Kaya nag-order siya ng review ng RTL. Kasi imbes na makatulong sa mga magsasaka yung RTL, ayon, nakapamerwisyo. Ito yung sinasabi natin. Yung author na nito, mga kababayan, ng batas na to, si Cynthia Villar, at pinirmahan ng Pangulong Maudigs 2019 yata, kung hindi ako nagkakamali. Kinapon, mga kababayan, yung National Food Authority para para hindi makagalaw. Itinali yung mga kamay para hindi makagalaw. Buwilo lang yung mga hoarders. Yung rice cartel, price manipulators po, makabuelo. Talagang sabotahe po yung ginawa. Ito mismo, by his own admission, by the former DA secretary, alam niya ito. Ito ang sabi niya. It can no longer conduct niya inspections on the quality of rice sold in the market. Kaya nag-inspection po, Bureau of Customs, through the request ng Congress. You see? Kaya nangyari yung raid. Dati, kasama to sa power ng National Food Authority noon. Tinanggal po sa NFA. Kita ninyo kung paano kinapon yung agency po para pumabor sa sindikato. What? Ganon tayo pinaglaruan, mga kababayan noon. Pagkatapos ituturo ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pinalalabas din yung inutil na ngayon. Ginawa ninyong inutil yung agency. Di ba? Sabi rito ni Piñol, the NFA cannot intervene in the retail prices in the market anya. The 27 pesos per kilo of NFA rice is no longer available simply because of the idea that if you flood the market with rice, the cost will go down. Paliwanag, mga kababayan, ni Manny Piñol. Kaya hindi siya nakatagal noon. Umalis na lang siya sa gobyerno. Sa DA. Umalis na lang siya po sa Grabe yung pressure po ng sindikato. So sabi dito po, Piñol, Duterte's Agriculture Secretary from 2016 to 2019 said he had opposed the RTL's passage, but former Finance Secretary Carlos Dominguez posed for the measure. At yung masaklap, mga kababayan, pinabora ni Maudigs si Dominguez kaysa kay Piñol. What? O ngayon, nagsasalita na po, mga kababayan, si Piñol. It was from Dominguez where the crazy idea of free market came. What they, referring to proponents, did not understand niya. Once you let go of the rice industry, it will go to the cartel. Kaya cartel na po ang may control ng industriya ng bigas. Kaya lang, ang masaklap, mismong si Leocadio Sebastian ang nagsabi, wala man anyang cartel. Non-existent yung cartel. Saka, kaya sabi ni Piñol, the rice cartel niya control the rice industry. Piñol urged President Marcos to issue an executive order directing local government units niya to form localized rice sufficiency programs, noting that urban cities can engage with rice farmers cooperatives. So sabi rito, Speaker Ferdinand Martin Romualdez gave assurance yesterday that the Bureau of Customs recent surprise inspections of warehouses in Bulacan suspected of hoarding rice to reduce its price was not a one-hit wonder. We need to carry out more of these inspections, and I trust the Commissioner to do so in order to keep rice traders obedient to the law, sabi po ni Romualdez.
So, kailangan pa na may order, may request mga kababayan galing sa Congress para gumalaw yung DA. Di ba nakakalito po? Di ba dapat initiative ito ng Department of Agriculture? Na dapat regular yung inspection nila. You see? So, ginawan po tayo ng problema ng previous administration. Hindi lang pala yung West Philippine Sea issue. Tapos yung reclamation ng Manila Bay yung problema. Created problem po. Dinisin yung problema. Pati ito na cartel sa industriya ng bigas, it is a created problem. Kinapon po nila yung National Food Authority. Tapos ituturo din si President Bongbong Marcos. Pinapareview na po ng ating Pangulong Bongbong. And it's nice ngayon, si Martin Romualdez, siya na po ang bibigay ng assurance for a regular inspection. Kasi yung Congress naman po, may oversight power. Yan sabi ko sa inyo, ang daming kasabwat pong taga-gobyerno. Di ba? Ito yung balita, mga kababayan, sa Philippine Daily Inquirer last week na nagsasabing walang shortage. Ngayon, may shortage na. Sabi dito, no rice shortage is foreseen in the Philippines despite the soaring staple food price. Ang nagsabi mga kababayan nito, last Tuesday pa lang po, last week, si DA Undersecretary for Rice Industry Development Leocadio Sebastian, in the same hearing po ng Congress sa budget nila po. So sabi niya rito, sabi dito sa balita, when asked by Albay 1st District Representative Ed Silagman if there is a rice shortage, Sebastian said, there is no rice shortage niya. Kita ninyo? When our local supply, Mr. Chair, is below the demand, then we would say there is a rice shortage. Sebastian also said, when asked by Lagman, what constitutes a rice shortage? Pero ngayon, wala niyang rice shortage. Pagkatapos, si Zumbilya, iba man yung sinasabi, the same agency. Magkakasama sila. Hindi magkasundo kung may shortage o wala na shortage ng bigas. Di ba? Talagang pinapaiya nila, hindi lang yung kanilang sarili dahil sa kontra-kontra na mga statements, kundi ang pinapaiya talaga nila dito, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinalalabas nila na yung ating Pangulo inutil. Kaya Mr. President, kailangan siguro pag-aampasin mo na sa ulo ito mga official mo. Kasi pinahihiya po kayo. Pinapahiya po kayo. Tanggalin na po ninyo, palitan ninyo ng mga tao na naniniwala sa inyong aspirasyon na maibaba sa 20 pesos per kilo ang presyo ng bigas. Kasi pinalalabas nila na katawa-tawa. Di ba? Hindi ka panipaniwala, katawa-tawa yung inyo pong campaign promise na 20 pesos per kilo. Di ba yun ang lumalabas ngayon? But anyway, mga kababayan, yun man lang po yung mga balita ngayon. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Okay po? Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.